tagalabas sa pamamagitan ng ating pag-ihi, ay linalabas natin ang mga sobra o mga dumi ng ating katawan. Habang nagkakaedad din, since humihina rin ang function ng bato, ay nagkakaroon tayo ng retention ng mga toxic waste sa ating katawan. So, dun pa lang sa tinalakay natin, habang nagkakaedad, mas medyo konti ang tubig ng katawan, mas dumadami ang taba. Pansinin nyo, habang nagkakaedad, mas tumataba. At the same time, andun yung humihina ang bato, humihina ang kidney. Pagkatapos, yung mga may edad, maraming gamot na iniinom yan kadalasan. Sangayon sa isang survey, majority daw ng senior citizen umiinom ng 4 hanggang 5 na gamot sa isang araw. Hindi pa ho kasama doon yung mga tinatawag na over-the-counter lang, tulad ng mga gamot sa sipon, mga gamot sa pag-LBM, gamot sa sakit ng ulo, mga pain reliever. Ang sinasabi nating 4 hanggang 5 prescription drugs ay yung mga gamot na maintenance drugs tulad ng gamot sa cholesterol, gamot sa high blood, gamot sa diabetes. Minsan may maintenance pa yan para sa asthma, may maintenance pampalabnaw ng dugo, may maintenance pa yan para sa arthritis, may maintenance pa yan para sa tulog, sa mga hindi makatulog. At lahat po ng mga gamot na binabanggit natin ay meron din tinatawag na drug interaction. Ano ibig sabihin? Halimbawa, umiinom ka ng gamot para sa allergy. Ang epekto niyan kadalasan ay inaantok ka. Nagkataon may iniinom ka ng gamot na antidepressant. Na ang epekto rin yan ay maaring antokin ka. At kasama nun may kasamang drowsiness. So pag uminom ka ng mga gantong gamot in combination, maaring mas matindi yung side effect na pwedeng idulot ng 2 gamot na nag-combine na tinatawag natin nag-interact. Ayun, di ba? So mas madaling intindihin po yun. Kaso, ang hindi natin nalalaman, since umiinom tayo ng mga gamot, iba-iba pong epekto ng gamot. Depende rin sa tao, depende sa sakit niya, depende rin minsan sa kinain. Maniwala ba kayo? Depende sa kinain. Bibigyan ko kayo ng halimbawa. Halimbawa, meron pong mga gamot na iniinom na dapat walang lamanan tiyan. May gamot na iniinom pagkatapos kumain. May gamot na iniinom bago matulog. At maniwala ba kayo na may gamot na iniinom pagkagising sa umaga, iinumin mo, dapat may kasabay na 1 basong tubig at hindi ka pwedeng hihiga pagkatapos uminom at hindi ka pwedeng kumain sa loob ng mga 30 minutos. Aba, may ganun pala. So, kung hindi mo nasunod yung tamang pag-inom ng gamot, unang-una, hindi na magiging epektibo sa iyo yung gamot. Pangalawa, maaring magbigay pa ng epekto na hindi maganda. So, mahalaga po yung pagsunod nyo sa pag-inom ng gamot base sa pinayo ng doktor. Karamihan ng senior citizen, huwag naman kayo magagalit ha, mga lolo at lola. Minsan, pag maganda na ang pakiramdam niyan, hindi na umiinom ng gamot. Minsan, sasabihin nila, nakalimutan ko uminom ng gamot kasi matanda na ako. Hindi po dahilan ng pagiging matanda para kalimutan ng pag-inom ng gamot. Kung meron man kayong ganyang problema, dapat nagawa ng paraan yan sa pamamagitan ng tulong ng kasama nyo sa bahay. O kaya isinusulat yan sa isang papel na nagche-check ka, nainom ko na, tapos na. Ngayon, ang susunod na tanong, Dok, paano yun? Nakalimutan ko yung gamot ko sa high blood kahapon, di ko nainom. Ibig sabihin ba nun, dodoblehin ko sa gabi? Yung mga ganyang tanong ay mahalaga. Kasi po karamihan ng mga pasyente, nakalimutan ko yung gamot Nung umaga, hindi ako minom Dinalawa ko nung gabi kasi hindi ako nakainom nung umaga. Kung gamot sa alta presyon yun, dinoble nyo po yung dosage. Baka habang natutulog ka, blood pressure mo maging 70/40. Napakababa. So, mahalagang sundin natin kung ano papayo sa doktor. Tanungin nyo yung doktor, Doktor, nakalimutan ko yung maintenance ko nung isang araw. Pag ganun ho ba, dodoblehin ko ba sa gabi o dodoblehin ko kinabukasan? Dapat tanungin nyo. Huwag ho kayo mag-self-medicate. So, itong pinag-uusapan po natin ay in general po ito. Ibig sabihin, anumang sakit nyo, anumang edad nyo, bata man o matanda, dapat kung may mga gamot na pinainom ng doktor, dapat sundin natin base sa payo ng doktor. Ngayon, may mga gamot na tinatawag na anticholinergic. Ano bang ibig sabihin ng anticholinergic? Anti, di ba? Ibig sabihin kontra. Di ba? Anti-Marcos, anti-Gloria, anti-Cory, anti kung anong anti-anti, di kontra. Cholinergic,
Ibig sabihin ng cholinergic, yung salitang action ng acetylcholine. Ang acetylcholine, isang neurotransmitter sa ating utak. Yan ay parang nagbibigay ng signal sa utak. Kung may nakita ka, bibigay ng signal sa utak kung ano yung nakita mo. Parang ganon. Ngayon, may mga gamot na binablock pala itong neurotransmitter, yung signal dun sa ating utak. At yung pagka-block na to, ito po ang mga posibleng epekto. Number 1, madali ka ma-confuse, malito. Number 2, pwedeng lumabo ang inyong paningin. Number 3, medyo hirap kang dumumi. Number 4, natutuyo ang inyong lalamunan. Number 5, pakiramdam nyo lightheaded o kaya parang lutang, magaang ang ulo. Number 6, pwedeng nahirapan kang mag-isip o kaya parang napansin mo mas hirap kang umihi, hindi ka makapag-umpisa ng pag-ihi o kaya putol-putol o walang puwersa pag-ihi o posible rin number 7 na wala yung control mo sa pantog. Bigla ka na lang naiihi. Yan yung mga tinatawag na anticholinergic drugs. At karamihan ng mga gamot may ganyang epekto, lalo na sa mga may edad. Kaya yung mga nabanggit ko po, kung naramdaman nyo po yan sa pag-inom nyo ng bagong gamot na nireseta ng inyong doktor, wala kayong dapat gawin, kundi bumalik sa doktor, isamgunin nyo, tanungin nyo, Doktor, bakit nung nainom ko yung gamot na nireseta mo, napansin ko parang nanunuyo lalamunan ko? Bakit parang nahilo ko? Bakit parang bumilis ang tibok ng puso ko? Pwede po mangyari yan. Kaya nga po itong mga dinatalakay natin, walang specific na gamot na pwede magbigay ng specific side effect. Minsan, depende po rin sa tao. Kung paano mo ininom yung gamot, sinunod mo ba yung tamang paraan, tamang timing, tamang combination. Kaya mahalaga, pag pumupunta kayo sa doktor, lalo na mga senior citizen, ito po yung pinakaayaw ko sa lahat. Pag meron pong senior citizen na pupunta sa clinic, tatanungin ko, Lolo, ano pong sakit nyo? High blood. Ay, ano pong mga iniinom yung gamot na maintenance? Hindi ko maalala anong pangalan nun Basta kulay puti na tableta. Ay, sus, Maria Josep. Alam niyo po ba kung ilan ng puting tabletang gamot na mabibili sa drugstore? Napakarami. Kailangan alam niyo yung mga specific na gamot at para saan daw yun. Kailan iinumin, anong oras, at paano inumin. Mahalaga po yun. Kaya pag pupunta po kayo mga magpapakonsulta sa clinic, huwag niyo pong sasabihin na, basta ininom ko yan. Kano katagal mo na iniinom yan, Lola? Mga siguro 10 taon ko na iniinom. Ano po yung iniinom nyo? Nakalimutan ko, basta kulay puti o yung parang kudrado parang ganun hindi po pwedeng i-describe yung gamot sa pamamagitan ng kulay at ng hugis. Kailangan po yung mismong ano ba yon sa pamamagitan ng generic name o kaya ng brand name ng gamot na yon. Sa ating pagbabalik, parang ang haba ng sinabi ko, parang ganun-ganun lang, no? Pero wala pa ho sa, kumbaga, hinanda ko pong lecture, 20 pages Nasa page 1 pa lang tayo ng lecture paano yan? Baka abutin tayo ng 3 months pag-usapan po itong mga epekto ng gamot sa katawan ng isang taong nagkakaedad. Sa pagbabalik natin, tutuloy po natin ang ating discussion tungkol sa aging and drugs. Diyan lang po kayo. Anong gusto mong mauna? Good news o bad news? Bad news muna, Dok. Okay, may cancer ka at sa estimate ko, 2 taon na lang ay tatagal mo. Ha? Ano pa ba ang silbi ng good news pagkatapos ng sinabi nyo, Dok? Ang good news, pagkatapos ng 2 buwan, magkakaroon ka ng Alzheimer's disease. Ang ibig sabihin, lahat ng sinabi ko sa iyo pagkatapos ng 2 buwan, makakalimutan mo na. Dr. Gary C. ang ating gabay sa kalusugan. Bibigyan ko kayo ng mga tips kung paano natin mamamaximize ang benefits ng gamot, pero ma-reduce naman natin yung tinatawag na risk. Yan, mahalaga po ito. So, kung meron kayong papel o ballpen dyan, umpisan nyo pong isulat itong mga ipapayo ko sa inyo at sigurado ako na magiging kapaki. Ito na, kapaki-pakinabang. Yan. Okay? So, paano natin ma-maximize yung epekto ng gamot pero ma-reduce natin yung mga panganib na dulot nito? Number 1, ayan, importante po ito, mga senior citizen of the Republic of the Philippines. Listen, number 1, dapat umpisa ngayon araw, ngayon mismo, pagkatapos ng programa natin, ilista nyo na yung mga gamot na iniinom nyo na pang-araw-araw.
Kasama na rito yung mga gamot ninyo na tinatawag na maintenance na talagang iinumin nyo po, nasabi ng doktor nyo, habang buhay o hanggang mamatay. Yan, kailangan sulat na yan. Number 2, kailangan pati po yung mga gamot na iniinom nyo, mga over-the-counter. Halimbawa, pag sumakit ang tiyan ko, doktor, ito iniinom ko. Pag ako'y sinisipon, ito po iniinom ko. Dapat nakalista po yan. Lalagay nyo rin po yung mga vitamins na iniinom nyo o mga food supplement. Halimbawa, umiinom ako ng ginkgo biloba para maganda memory ko. Umiinom ako ng mga saw palmetto para maganda yung pag-ihi ko dahil prostate ko. Susulat nyo po lahat yan. Para next time na pupunta po kayo sa doktor for check-up, dala nyo na po yung papel na yan. Importante po yan. Kasi po, malalaman ng doktor ngayon, base sa mga gamot nyo, kung may mga nararamdaman kayo na matutukoy natin na baka dahil dun sa gamot na iniinom nyo at baka alisin lang ng doktor yon, bawasan o palitan, eh di natanggal na yung problema. Di ho ba? Lolo, lola, tama ba? Tama. Okay. Pati lalagay nyo puro na mga lolo, kung umiinom ka ng pampatindog, importante to lolo ha. Importante to. May mga senior citizen na umiinom ng mga pampatindog. Pampatayo kay barangay chairman, pero hindi sinabi sa doktor. Nahihiya siguro. Ang nangyari, yung gamot na binigay ngayon ni doktor, baka masama pala dun sa gamot na ininom nyo na pampatindog, baka lalong lumamya si Manoy. At least, alam nyo po na may mga ganun pala. Yan. Number 2, pag kayo'y nagpunta sa doktor at naresetahan kayo ng mga gamot, alamin nyo kung para saan yung bawat gamot na nireseta sa inyo ng doktor. Halimbawa, niresetahan kayo ng gamot sa high blood, o di sabihin nyo, doktor, para saan to? Di sasabihin ng doktor mo, para yan sa alta presyon nyo, lolo. Tanungin mo, ano mga posibleng epekto nito na dapat kong abangan? Halimbawa, pag ininom ko ba yan, aantukin ako? Pag ininom ko ba yan, may hilo ba ako? Sasakit ba ulo ko? Dapat tanungin natin ang doktor. Pagkatapos, di sinulat nyo na sa papel. Di pag uwi nyo sa bahay, kung kayo po isang senior citizen na may kasama sa bahay, magandang alam ng kasama nyo sa bahay kung ano yung mga iniinom nyo. Baka lolo, lola, adik ka na, hindi pa alam na mga kasama mo sa bahay. Baka lumalaklak ka na mga kung ano-anong drugs, hindi alam, mabuting alam nila. Kasi po, bakit ganon? Halimbawa, narinig po natin, nakamakailan, may nangyari po kay Mr. Pepe Pimentel. Siya po ay nadulas daw. Pero sangayon sa mga balita, may mga nagsabi na inatake daw yata ng puso, okay, na stroke, at natumba, tumama ulo. Pagpalagay lang natin na siya ay inatake o nadulas at tumama ang ulo at nawalan ng malay. Pag dinala sa ospital, sinong tatanungin ngayon? Kung si Pepe Pimentel lang ang nakakaalam ng gamot na iniinom niya. Di ba? Paano malalaman ng doktor? Yung pala may ininom siyang gamot na pampalabnaw ng dugo. Nagkaroon siya ng bleeding sa loob ng utak niya dahil sa tumama utak yung ulo niya. Paano malalaman? At least yung kasama, masabi, ito po, doktor, yung mga maintenance ng tatay ko na kasama ko sa bahay. So, importante yan. Alamin nyo kung paano inumin yung gamot. Pag sinabi ng doktor, 2 times a day, tanungin nyo, doktor, pwede ko bang inumin ito? May laman ng tiyan? O bago kumain? O pagkatapos kumain? Anong oras magandang inumin yung gamot? Yung ibang doktor, linalagay 1, 1, 0, 1. Ibig sabihin nun, isa sa umaga, wala sa tanghali, isa sa gabi. Pero pwedeng kumain ba o walang laman ng tiyan? Then tanungin ninyo, ano ba ang bawal na inumin na gamot kasabay na itong gamot na ito? Halimbawa, uminom ka ng gamot sa high blood. Pwede rin ba ako uminom ng iba pang gamot para sa diabetes kasabay na itong gamot na to? Kailangan yung tanungin yan. Halimbawa, yung gamot sa high blood, ang side effect nun, pagpalagay natin, masakit sa ulo. Pwedeng pag inom nyo, sumasakit ulo nyo. O kaya masakit ang dibdib nyo, uminom ka ng gamot na ang side effect, bumuka ang ugat, ang side effect nun, sumasakit ang ulo. Good effect yung pagbuka ng ugat para mabawasan ng chest pain. Kaso ang side effect nun, sumasakit ang ulo. Ang tanong, Dok, masakit ang ulo ko dahil sa gamot na ininom ko para sa sakit ng dibdib ko. Pwede ba ako uminom ng mefenamic acid o kaya ng paracetamol? Kung sinabi ng doktor, pwede naman. O kaya, sasabihin ng doktor, panandalian epekto lang yung pagsakit ng ulo. Ang gawin mo lang, lolo, humiga ka lang at maglagay ka lang ng ice bag sa ulo. Magpahinga ka lang. Baka hindi na kailangan ng gamot. Kasi mamaya, kung uminom ka naman ng gamot na tinatawag na pain reliever,
baka naman yung epekto nun, tumaas naman ang blood pressure mo, nakukontra naman doon sa gamot na ininom nyo para sa sakit ng dibdib. Nakuha nyo po ba yung point na sinasabi natin? Para masakit ang aking tuhod, uminom ako ng gamot sa sakit ng tuhod, sinikmura ako. Uminom ako ng gamot sa sikmura. Ang side effect ng gamot sa sikmura, tumigas ang pagdumi ko. Di inom ako ng gamot ng pampalambot ng dumi. Pag inom ko ng gamot na pampalambot ng dumi, nag-LBM naman ako. Iinom ulit ako ng gamot na pampatigas ng dumi. Parang paulit-ulit yata yung kwento ko, no? Pero, meron pong saysay yan. Saysay. Ibig sabihin, meron pong relevant sa ating pinag-uusapan. Ngayon, ang tanong, Doc, nakalimutan ko uminom ng gamot. Ano mangyayari? Aba, may pasyente po ako. Umiinom siya ng gamot sa high blood. Kaso, maganda palagi ang nakukuha blood pressure. Ang ginawa niya, tinanggal niya, tinigil niya nang hindi nagsabi sa doktor. Pagkalipas ng 1 linggo, na heart attack yung pasyente. Bakit? Kasi po, yung pag-inom niyo ng gamot na maintenance, ibig sabihin niyan tuloy-tuloy. Doc, normal na yung BP ko, bet ako iinom. Kaya nga nag-normal, nakatulong yung gamot. Nakatulong yung exercise, dieta, stress management, tanggal sigarilyo, tanggal alak. Lahat po yan sama-sama para makatulong sa inyo. Kaso tinanggal nyo yung gamot ng walang pahintulot ng doktor. At kailangan nyo palang inumin yung gamot. Pagkalipas ng 1 linggo na heart attack. Ano mangyayari ngayon? Doc, nakalimutan ko Doc, maganda na pakiramdam ko Doc, wala akong pambili ng gamot Yan yung mga reason na para sa akin, pag may nangyari sa'yo, walang dapat sisihin kundi ikaw. Ngayon, dapat alam mo na kung ano yung mga gamot mo, alam mo rin kung ano yung mga sakit mo. Lilista mo rin. Doc, ito yung mga sakit ko. Para pagdating sa doktor, may idea na yung doktor kung ano, tama ba yung mga iniinom mong gamot. At wag na wag niyong gagawin to. Kung ano iniinom ni Kumare, gagayahin ni Mare. Kasi pareho daw silang nararamdaman. Pareho daw masakit ang batok. Si Mare, kaya pala masakit ang batok dahil mataas ang blood pressure. Ikaw, masakit ang batok mo dahil may arthritis ka sa batok. Magkaiba yun, pero parehong masakit ang batok. Kasi karamihan, ganito nangyayari. Masakit man sabihin, minsan nagtitipid tayo pagpunta sa doktor. Mahal yata ang consultation fee ngayon 300, 500. Sa kliniko po, wala Walang bayad kaya hindi ko po alam kung magkano na yung kalakalan ngayon Pero para sa akin, ang mahalaga po, matanong nyo maski health center. May mga doktor po sa health center na pwede nyo tanungin. Wala namang bayad po sa health center, di ba? So once na nabigyan kayo ng instruction ng inyong doktor kung paano inumin yung gamot, kung kayo talaga medyo humihina ng memorya, tulad na sinasabi ng iba, pwede po kayong gumamit ng mga memory aids. Yung iba dyan gumagamit ng tinatawag na pillbox. Hindi po yung pillbox na pag may rumble Yung pillbox po, yung lalagyan ng mga gamot na nakalagay kung anong araw, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, nakasulat na po yun doon. Yung iba nakalagay doon, AM, PM, o kaya may nakalagay pang noon. So, sundin nyo po yan. Makakatulong po yan. Then, pwede rin po na yung ibang ginagawa, nag-a-alarm sila, alarm clock. Basta tumunog yung alarm clock ng gantong oras, oras na ng pag-inom ng gamot. Yan. Pero ang pinakamagandang palatandaan ng pag-inom ng gamot, alam nyo kung ano? Yung sinasabi ng doktor, inumin nyo yan pagkatapos kumain. 3 times a day pagkatapos kumain. Kasi mga Pinoy, nakakalimutan lahat, pero yung paglamon, hindi. Kaya pag sinabing, uy, almusal na. Di pagkatapos almusal, andun na, katabi mo na yung mga gamot na iniinom nyo. Pero syempre, sundin nyo po kung sinabi ng doktor, pwedeng inumin, may laman ng tiyan o walang laman ng tiyan dahil mahalaga yon. Halimbawa, mga gamot sa diabetes. May gamot sa diabetes na iniinom bago kumain. Pag ininom nyo po yan pagkatapos kumain, wa-effect na po yan. Yan. Yan na, sinasabi ko na, sayang lang ang pera. Okay. Then, bago kayo tumigil ng pag-inom ng gamot, kumonsulta sa doktor. Dahil may mga pasyente naman na baka pwedeng tanggalin yung gamot. Pero dapat supervised by your attending doctor. Kung may mga gamot kayong expired na nandyan po sa inyong mga cabinet, tapon nyo na po yan. Make sure lang na maganda at maayos ang inyong pagkatapon. Baka mamaya may makapulot niya ng mga bata, mainom pa yan. Pag expired na po, wag na natin piliting inumin pa. Pero may magtatanong, Doc, expired lang ng 1 buwan, pwede ba? Kung ito'y mga gamot o mga vitamins na hindi naman maselan,
Tulad ng mga pagdating sa high blood, hindi ko pwedeng painom pag expired. Diabetes, hindi ko pinapainom pag expired. Pero kung mga vitamins o gamot sa sipon, sige, pwede. Basta within the first 3 months to 6 months ng expiration, pwede naman yan. Pero pag yung mga sakit na maselan, yung pwedeng humantong sa atake sa puso, stroke, hindi pwede. Then, ito malinaw. Do not take another person's drug. Do not take even though pareho kayo ng symptoms o nararamdaman. Alam mo, lahat ng mga pinag-uusapan natin, maaaring sabihin ng iba, parang IQ lang yan Siyempre, IQ lang to Kaso ang problema natin, yung iba sa atin may IQ, hindi ginagamit. Di ba? Sinabing maintenance drug. Tapos pag maganda pakiramdam, tatanggalin. Pag may nangyari na, nasa huli ang pagsisisi. Yan. So, ngayon sana po yung ating tinalakay sa pamamagitan ng 45 minutes na halos tuloy-tuloy na lecture, nakita nyo pa, minamadali ko na, pero napakahaba pa ho nito Pero sa susunod nating airing next Sunday, pag-uusapan natin yung mga pangkaraniwan na gamot na ininom ng mga senior citizen at yung mga posibleng epekto nito na dapat bantayan nyo. At hindi para itigil, inuulit ko, hindi para itigil ang gamot, kundi para magkaroon kayo ng idea kung yung nararamdaman nyo ay epekto ng gamot na iniinom nyo. So, sa next Sunday po, tulad ng request dito, may request dito, no? Kung pwede daw, sa harana ni Papa G, wag naman daw yung mga sobrang lumang kanta. Ito, yung mga nag-I love you na lang sa akin na medyo bata-bata. Ito, may menstruation pa po ako, 34 years old. Okay Ito, may nag-text sa akin na handa na akong sumulat ng notes. Share ko na po. Ayan, thank you from Timor-Leste. Maraming salamat, no? Pero wala na tayong oras na. Sa pagbibigyan ko na po ito mga bagets, yung mga humihingi ng kantang medyo bago-bago. Ito po, para sa mga nagmamahal sa akin, isa lang po masasabi ko sa inyo. Bukas ko na lang kayo mamahalin. Harana ni Papa G. Sabay sa paglaya
ng ating mga puso. Bukas na lang kita, bukas na lang kita, bukas na lang kita mamahalin. Harana ni Papa G.